At mga kabombo, mga ka-Star Nation, habang tayo dito sa Pilipinas ay nakakaranas ng mga matitinding mga pag-ulan at bagamat paminsan-minsan mainit din ho ang ating temperatura, napakalala ng init dun sa bahagi po ng Europa, partikular na sa France. Kaya naman, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang ating Bombo International News Correspondent mula dyan sa France, si Binibining Kimberly Alfaro. Welcome to the program. This is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po ang aming pagbati mula dito sa Pilipinas. Kumusta na dyan? At ano po ang inyong kalagayan kaugnay nitong heat wave na situation? Good morning po and good evening po dito sa France. Hello po sa mga manonood. Ayun, maraming salamat at nagkaroon po tayo ng pagkakataon makapag-usap sa sandali po na ito. Maaaring niyo bang ilarawan sa ating mga tagapanood at tagapakinig yung kasalukuyang sitwasyon dyan sa inyong lugar sa gitna ho nitong nararanasang heat wave? Mas matindi ba yung init, yung heat wave na nararanasan po ninyo dyan kumpara doon sa mga nakaraan, doon sa mga nakalipas na pagkakataon na meron na ding kahalintulad ng sitwasyon? Kung ihahalin tulad po, mas matindi po yung heat wave ngayong taon kumpara sa nakaraan. Kasi po, nung nakaraang taon po, dumadaan lang po yung heat wave ng mga araw. Pero ngayon po kasi, umaabot na siya ng ilang linggo. And maaga pa nga lang po dito, mataas na po agad yung temperature. Kaya ramdam na po agad yung init. And umaabot po siya ng gabi na para bang tropical night ang dating po. We're just curious, gaano kataas yung temperatura na naitatala po dyan sa inyong lugar sa mga nakalipas na araw? Dito mga nakalipas na araw po, yung temperature po ay umaabot po ng 35 degrees Celsius. So mataas na po dito sa Ile-de-France. And nagre-range pa po siya hanggang 38 to 40. Hindi po siya bumababa ng 25 degree. Kaya ramdam po talaga namin yung sobrang init dito sa France. Especially po sa urban city dito sa Paris. I see. Kayo na mga Pinoy na galing po dito sa ating bansa, medyo sanay na rin naman tayo sa init. Pero ano ho ba yung pinagkaiba compare dito sa Pilipinas? At ano yung, kumbaga, masasabi natin na pinakamalaking challenge sa inyo, yung sitwasyon po ninyo dyan, ngayong dumaraan sa heat wave ang lugar ng France? Sobrang laki po ng hamon niya kasi po nahihirapan pong kumilos yung mga tao dito dahil nga po mabilis mapagod kasi nga po sobrang init. Dito po kasi yung init dito kung ikukumpara po sa atin sa Pilipinas, sa Pilipinas po kasi may humid pa at may masariwa pa po yung hangin. Pero dito po kasi dry po yung hangin niya. Yung tipong wala kang malanghap na sariwang hangin po. Yung tipong mas pipiliin mo na sarado yung bintana mo kaysa bukas siya kasi yung hangin na pumapasok po mas mainit. Kaya yung mga tao po dito mas nahihirapan po sila sa init dito. Though sanay naman po tayo sa init kasi nangyayari naman po talaga siya yearly. Pero iba po yung init talaga ngayon. Matindi po siya. Dry air po talaga siya. Okay, si Bombo Everly, may ilang katanungan din para po sa inyo. Alright, dahil nga po dito sa nararanasan pong heatwave dyan ngayon sa France, meron po bang pagbabago sa oras ng trabaho o operasyon po ng inyong pinagtatrabahuhan? Like yung pinapatupad po na flexible work arrangement para po at least matugunan po itong mga possible po na problema sa transportasyon or dun po sa inyo pong pang-araw-araw po na pagpasok sa trabaho. Ano pong pagbabago? Actually nga po yung mga school dito o yung mga ibang company po, mas pinapaaga po nila yung pasok ng mga empleyado o ng mga estudyante. Kasi po, mas iniiwasan po nila na maabutan nila ng mga estudyante o ng mga empleyado yung matinding init o yung matinding sikat ng araw. And hanggat maaari, ini-encourage din po nila na maging flexible sa work katulad na lang po ng work from home.
Of course, nais din po namin na makamusta yung kalagayan po ng mga kababayan po nating, especially the Filipino community dyan po sa France. May mga kababayan po ba tayo na naapektuhan po ng heatwave? Wala naman pong seryosong issue, pero yung pagiging apekto po ng heatwave sa mga kababayan natin is yung nahihirapan sila sa pagkilos, lalo na po sa araw-araw na pumapasok po sila sa trabaho, bumabiyahe po sila, nakipagsapalaran po sila sa init sa labas. Kaya nahihirapan po sila sa pagkilos, lalo na rin po sa transportation. Kasi po minsan na may mga transportation po na nahihinto o kaya may mga talagang nagsisiksikan na dahil naging limited po siya dahil nga po sa tindi ng heatwave. Alright, good to know naman po na wala po tayong mga kababayang Pilipino dyan na naapektuhan nitong heatwave. By the way po, nakaranas din po ba kayo ng pagkawala po ng kuryente at kakulangan ng tubig o iba pang epekto po nitong heatwave? Kasi kapag dito sa Pilipinas, may mga ganyan pong mga impact ito pong mainit pong panahon. So far naman po, nagpapasalamat naman po kami kasi dito sa France, hindi naman po kami nawala ng kuryente. Especially po ngayon during heatwave na sobrang kailangan po ng mga tao ng kuryente. Kasi nga po, sobrang init, kakailanganin po talaga nila ng electric fan, ng aircon. Kaya nagpapasalamat naman po kami na wala naman pong naapektuhan sa kuryente po dito. And the same time po, sa supply ng tubig po, nagpa-provide naman po yung mga local government ng mga free water area po dito. Hindi naman po kami nakukulangan ng supply o nawawalan ng supply. Yun naman po ang pasasalamat namin dito kasi tuloy-tuloy naman po yung pagsuporta ng government dito. Maayos naman po kami na nairaraos yung pang-araw-araw namin dito sa nararanasan naming heatwave. Alright, Bomba Dennis. Okay, panghuli na lamang po, Miss Kimberly, ano po ang hakbang na ginagawa ng French government para maprotektahan naman yung mga residente, lalo na doon sa yung mga hanay o sektor ng mga vulnerable, yung matatanda at yung mga batang-bata, mga sanggol, para maingatan yung kanilang kalagayan? Tuloy pa rin po sila sa heatwave alert, sa mga health advisories na regular na nag-a-advise po na kailangan po talaga na uminom ng enough na water, dalasan ng pagligo, umiwas sa sikat ng araw. Nagpo-provide din po sila ng cooling center po kung saan pwedeng pumunta yung mga tao para magpalamig. Ayan. With that, maraming salamat po at mag-ingat po kayo dyan sa inyong sitwasyon. Binibining Kimberly Alfaro mula dyan sa bahagi ng France. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.